Binigyang pugay ang pagpapalakas ng mga katutubong pamayanang kultural sa pagdiriwang ngayong Oktubre ng Indigenous Peoples Month. Samantala, target ng Agriculture Department na maging commercially available ang bakuna kontra ASF bago matapos ang taon. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia. Epektibo na ang ipinatutupad ng Department of Energy na mas mataas na cocoa methyl ester o CME content sa diesel. Ayon sa Energy Resource Development and Oil Management ng DOE, mula sa 2% ay itinaas na ito sa 3% at plano pang itaas sa 4% sa 2025 at 5% sa taong 2026. Alinsunod na rin sa umiiral na batas, may kaugnayan sa biofuel na ipinatupad noon pang 2008. Ang nasabing pagtataas ng CME content sa diesel ay may direktang epekto at makatutulong sa mga coconut farmers at mileage ng diesel na sasakyan. Samantala, nagdaos ng programa ang National Commission on Indigenous Peoples sa pagdiriwang ngayong Oktubre ng Indigenous Peoples Month. Binigyang pugay sa selebrasyon ang pagpapalakas ng mga katutubong pamayanang kultural. Kasabay nito, nagkaroon rin ng komemorasyon sa ika-27 anibersaryo ng Indigenous Peoples Act o IPRA. Nagpaabot rin ng pagsuporta ang National Commission of Indigenous People, si Senate President Francis Chis Escudero at ilang pang mga senador. Ipinagdiriwang ngayon ang ika-120 anibersaryo ng pagtatag sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Nasa 80,000 ang naka-enroll sa PUP ngayong taon na may pinakamalaking populasyon na mag-aaral sa bansa. Kasunod nito, hiniling ng presidente ng PUP na itaas ang budget mula 3.4 billion ay gawing 6 na bilyon ng ilaang pondo para sa pamantasan. Sinimula na rin ng PUP ang Persons Deprived of Liberty classes. Nasa 70 estudyante ang kasulukuyang enrollees ng Open University PUP para sa PDL. Kasabay ng umano'y posibilidad ng pagiging espiya ni dismiss Banban Mayor Alice Guo, napapanahon na para mas paigtingin pa ang mga umiiral na batas ng bansa. Ayon sa isang political analyst, matagal ng target ang Pilipinas ng espionage dahil sa taglay nitong strategic na papel na ginagampanan sa global affairs. Kinakailangang umano ang institusyon, mga proseso, protokol at ang tiyak na tahimik na pag-iimbestiga. Nakahanap na ng bagong kontraktor ang Malabon LGU para sa pangungulekta at paghahakot ng basura sa lungsod. Nakipagtulungan din ng lungsod sa MMDA para sa paghahakot ng basura. Ayon kay Malabon City Administrator Alexander Rosete, prioridad ng LGU ang kalinisan sa kanilang lungsod at araw-araw silang nagsasagawa ng paglilinis sa mga barangay. Target ng Department of Agriculture na maging commercially available ang bakuna kontra African swine fever bago matapos ang taon. Sabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kinakailangan ang malawakang pagbabakuna sa harap ng pagtaas ng kaso ng ASF sa bansa. Patuloy ang koordinasyon ng DA sa Food and Drug Administration para masiguro ang pagkakaroon ng ligtas at epektibong ASF vaccine. Batay sa inisyal na resultang nakuha ng DA, nakagagawa ng antibody panlaban sa ASF ang mga baboy na isinailalim sa control vaccination. Kate Renia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.